We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa Saransang Kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotte. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayaan nakatungdan. Caitlin Revilla live sa GMA Iloilo Station. Kag ako naman sa Eden Prietos live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, napatay sa aksidente sang bus sa Hamtik Antique, nadugangan pa sang isa. Overspeeding, isa sa mga inisyal nga rason sang pagkahulog sang bus sa Pilas. Samtang mga kapuso, emergency meeting pagkahiwaton sang PDRMO Antique. Agud may storyahan ang dapat himuon sa kurbada nga dalan sa probinsya. Nakatutok Kim Salinas. Naglabot na sa 18 ang napatay sa nagluntad nga aksidente sang bus sa barangay Igbukangay, Hamtik Antique, Martes ang hapon. Ini matapos nga nag-expire sa isa ka ospital sa syudad sang Iloilo kaina sang aga ang 21 anyos nga si Arian Raven Mejia sang San Pedro, San Jose, Antique. Sa karon suno sa PDRMO Antique, anong pasagihapon ang kritikal kag apat ang yara na sa maayo nga sitwasyon. Tugod kay na nag-expire ng isa pa ka critical na patient naton dira sa ospital sa Iloilo. May pamilya naman gikan sa South Cotabato ang nag-claim sa isa ka lalaki nga wala ma-identify kahapon. Tubtob subong wala pa sigyapon matumod sang kapulisan ang rason sa paghulog sang series bus sa Pilas. Sa nagapadayon nga investigasyon sa kapulisan, overspeeding ang isa sa mga inisyal nga rason sang aksidente. Initially, overspeeding pa po yung natin, yung yung result ng initial investigation natin. Based sa mga witness na nakakita po doon at saka sa mga survivor na na-interview natin. Ginakonsiderar man sang kapulisan nga nadulaan sang preno ang bus santo man sa siling sang pila ka mga saksi. Agud mas mapadalman ang investigasyon. Plano sang Hamtik Police nga ipacheck ang mechanical aspects sang bus kung ini na ang mapasaka halin sa Pilas. Gusto po natin ma-recover yung series bus sa ilalim at i-custody natin para matingnan po natin kung nawalan po siya ng preno, papatingnan po natin sa ating pagagaling at mga certified na mga mekaniko po. Lakip man sa sektoron sang kapulisan ang dashcam ngayara sa bus, agud mahimuloan kung ano ang natabo antes ang insidente. Bilang sabat kag tikang naman sang PDRMO Antique sa insidente, magahiwat sila sang emergency meeting sa Disyembre 11, kaupod sa iban pa nga concerned agencies, agud matumod ang dapat himuon sa ginakabig killing curve. Mga recommendations, especially sa mga safety nets, safety measures na pag-usal dito, kag iba pa mga recommendations para mapanaba natin ang kadelikaduhan o risko dira sa area. Igalakip man sa pagsinapol sunod sa PDRMO ang mga tikang sa iban pang lugar nga makonsiderar accident prone. Sa subong, maagyan sa gihapon ang nasabit nga dalan kag may mga advisory sa paghalong kag paghinay sa pagbiyahe. Wala naman sa bangkay nga nabilin sa lugar sa aksidente suno sa PDRMO. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Bao sa pagkadako-dako mga kapuso na kumpiskar nga illegal nga shabu sa Negros Occidental sa bunga tuig naglabot na sa balor nga 30 million pesos sunod sa PNP. Nakatutok kay Lynn Pedreso. Nakakumpiskar sang 4,910 ka gramos ang suspected shabu nga nagabalor sang masobra 33.5 million pesos ang Negros Occidental Police Provincial Office halin sa Enero tubtob Nobyembre sini nga tuig. 1,061 nga drug personalities nga ginalakipan sa 75 ka high-value individual, 943 ka street-level individual,
kag 48 ka newly identified drug personalities ang nagkaladakpan sa nagkalain-lain nga illegal drug operations sang Nokpo kaupod ang BCPO kag PIDEA. Tanan sa mga inisunod sa Nokpo ang napasakaan na sang kaso. Hindi lang po dahil sa paghuli, pero dahil na rin po nakikita po natin sa Barangay Drug Clearing Program na cooperative po ang ating mga barangay officials and especially the local government unit. Padayon man nga ginamonitor sang kapulisan ang mga nagatuyo nga magtransport o kung nagapasulod sang illegal nga droga sa probinsya. Ginainganyo man sang kapulisan ang komunidad nga magkooperar kag bantayan ang kabataan nga masami biktima sang paggamit kag pagbaligya sang illegal nga droga. We've been conducting intelligence assessment at the same time nagko-communicate po tayo sa other provinces and other nearby provinces. Upod Kerwal Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Tubig nga ginasupply sang Metro Pacific Iloilo Water sa mga barangay sa syudad sang Iloilo kulang suno sa pila ka mga residente. Si John Sala nakatutok live. John? Dirt, water is life. Gani iluyag sang mga residente sang syudad sang Iloilo nga mangin bastante na kunukuntani ang ginasupply sa ilang tubig sang Metro Pacific Iloilo Water. Hindi lang isa, duha, tatlo, kundi masobra 10 ka containers kag balde ang ginasudlan ni Tatay Pipito sang tubig kung maghatag na sang rasyon ng Metro Pacific Iloilo Water. Sino sa iya tuman kakulang ginasupply sa ila nga tubig diri sa Barangay Dilarama, Iloilo City proper. Kung sa isa ka balay nga 3 lang ang nagapuyo, okay pa kuno ini. Apang para sa ila nga 7 ang miyembro sang pamilya, kulang gid idi katama. Wala kami may mahimo kay ti san magsagad kami reklamo kada adlaw. Amo ning natugong nila sa amon 2 ka truck, 2 ka tanker nga gagmay pa. Wala sing kuan kay kulang-kulang mga gapon. Si Nanay Nemia naman tuman kakinot sa tubig bangod suno sa iya. Every drop counts, ilabi na nga kulang kuno ang ginasupply sa ila. Budlay man sa amon kay syempre kinanglan ginato ng tubig. Hinyo sa mga residente nga kung tani mas dalag ko nga container trucks ang mag-deliver kag mas madamo nga tubig ang masupply sa ila. Isla nila ang tanker nga ginagamit dire samtang wala pa ang flowing. Ang dako nila nga tanker. Apang sunod sa MPIW, ila iga-assess ang reklamo sa mga residente agud nga mahibaluan kung nagakinahanglan sang duga nga supply. Pag nabala namon nga kulang pa ang sa requirements sang customer, so gina-assess namon para malantaw kung kinahanglan para madugangan ang trip niya. Manumduman niya 2026 pa, natala na ang madugangan ng bulk water sources ang MPIW, gani nag-amat-amat na sila subong pangita sang iban pagid nga pwede makuhaan. Subong nga bulan sang Disyembre, plano sang MPIW nga ma-activate ang 2 ka deep well nga sara nga makahatag sang 1.5 million liters per day sang tubig. Kung hindi gina-shop enough nga additional, pero dako na mas paano may additional nga supply nga pwede man namon ma-manage nga ma-divert namon ang iba nga supply. Suno sa MPIW, ang mga deep well nga i-activate ang nahamtang sa banwasang Uton kag sa banwasang San Miguel, Iloilo. Magluwas ini pa dayon man ang ilang maintenance activities kag mga inspeksyon sa ilang mga pipeline agud nga masiguro nga wala sang leakages nga isa man sa mga rason sa pagnubo sang supply sang tubig diri sa syudad sang Iloilo. Jert? Madam Ugeg, nga salamat kapuso John Sala. Padayo ng pagpanghanda sang Iloilo City Government sa pagpatuman sang Local Public Transport Route Plan sang syudad sa madason nga tuig. Nagapadayo ng pagpaminta sa unloading kag loading areas. Naubos na ang ginagamit nga thermoplastic paint butang nga sa city proper area anay ang ginahatagan sang prioridad. Ginahulat pa ang dugang nga budget para sa iban nga distrito. Samtang nagpasalig man ang Iloilo City Government nga madayon ang pagpatuman sang LPTRP sa first quarter sang tuig 2024. Sa Enero, natala na ang trial run sang LPTRP. Agud masiguro nga mangin epektibo kag dayuyon ang full implementation sini.
Mga puso sa Bacolod City naman, mga manugbaligya ukay-ukay sa plaza nagapanghakroy sa ginapahayag mahina nga kita. Yaring balita nga aton gintutukan. Ang inapwesto sa tabok sa Police Station 1 sa Bacolod City, 28,000 pesos ang balayran sa ginuko pa nga 4 ng kasol sa ukay-ukay sa Bacolod Public Plaza. Naglao mga masobra 60 ka mga manugbaligya ang mangin mering ila Paskwa bagod na hamtang sa mismo sentro sang syudad. Apang sa dalagan sa negosyo halin sa November 19, daw haluson kuno makabawi ang ini sa ila Pulaw Bugtaw kag Kapoy. Haluson na nga makabintag kag ginagmay lang. Sang una, Mayo pa man to sang una, sir. Kada December, Mayo man ang bintanay. Miingaw kayo? Huwagin baklan na. May pila ka mga nagahod kadto sa plaza agud mag-window shopping. 200 tubtob 2,500 ang presyo sang second hand nga sapatos. Makapaal sa sanghilay sa iban apang sa mga desidido nga makaangkon sang branded nga sapatos bisan segunda mano. Wala gid kuno ini sang kaso. Para sa mga kung gusto nga pamatanon sa kung di ka mo maglaot sa bago or something sa may kalidad ka mo blakit. Kung wala budget diri lang sa kayo kay ganay daman. Magbakal ka bag-o, same thing madaan magyapon. So diri even though it's used pero let's say nagamit na ka isa ka duwa, then ginapabayaan na makabulig man ta sa aton nga mga negosyante. Humalin sa gipahamtang maukay-ukay sa plaza. Wala to nga reklamo ang nabaton sa LGU. Ilabi na, ngagin paiway ang naandan ni Christmas setup sa lugar. Depensa sa LGU, tanang kinahanglan mabuhi. Kag dapat pasulabihon ang aktibidad nga makaganar ang kadaman sang sa design nga hindi man makwartahan. Istani, hindi ginaya pwede ang plaza butangan dira. Pero di ginakonsiderar man nato ng ilang livelihood. Sa masunod nga tuig, wala na sang mabaligya sa plaza. Bangon ipaidalo ni sa rehabilitasyon, agud mas mapataho. The next line on na. Masuryanay kami sa simbahan so that we can come up with an arrangement. Samtang nagabaligya pa sa lugar. Hinyo sa syudad niya himuon nga plastado nga daw kaangay sa balaligyaan sang dry goods items at ubang sang San Sebastian Cathedral. Opod, Kenil Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Punong barangay sang Alegre Oton tinguhaan nga makakuha sang kopya sang deed of donation sang right of way sa barangay nga ginpakudalan sang nakabakal sang duta. Ini ang gintutukan ni John Sala. Tuman ang pagpangitay sang barangay official sang barangay Alegre Oton apang tubtob subong hindi kuno nila makita ang kopya sang deed of donation sang orihinal nga nagapanag-iya sang duta sa gina question nga right of way nga ginpakudalan sang bag-o nga tag-iya. Madumduman nga pila ka mga residente kag mga nagapanag-iya sang resort sa baybay ang nagareklamo matapos nga ginpakudalan sang mga nagbakal sang duta ang nagaisahanon nga dalan padulong sa baybay. Suno sa punong barangay plano sini nga magpadulong sa Manila agud nga magkuha sang kopya sang deed of donation. Ati mo na lang na ang wato naton nga dapat aksyonan naton sa madali para at least hindi man magka-problema ida ang mga residente naton labi na sa dito sa area sa may kilid sang baybay. Una na gid pahayag sang municipal assessor sang Oton nga ang duta ang legal nga ginbakal sa mga nagapanag-iya na subong. Apang kun may deed of donation sarang kuno nga makwestiyon ang pagpasira sang mga ini sang right of way. Nagpanawagan naman ang punong barangay sa mga residente nga ipaiway ang damo sa pagpangita sang solusyon sa problema. Samtang sunod naman sa Oton Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga posible magtugas ang huol sa mga emergency responses ang pagpakudal sa lugar. Bangot iniman ang ginagamit sa mga responders nga mayor nga dalan kung may operasyon sa baybay. Siyempre maka-apekto gid sa convenience kaga practicality ka nga aton nagawi o kung pag-responde dira kung may matabo nga mga emerensya dira sa mga area sang resort. Liwat naman yung tinguhan sa GMA Regional TV 1 Western Visayas nga makuha ang bahin sa mga tag-iya sang duta pang lunsay mga caretaker ang nagatubang sa news team kag nagpaiway man nga magpa-interview. Upod Kanomel Purkia, John Sala, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, matapos ang natabo nga aksidente sa isa ka bus sa Hamtik Antique, nagpahayag ang Vallecar Transit nga regular nila nga ginasikyar ang ilang units antes maglakat. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas.
Nadulaan sang preno ang isa sa mga ginalantaw sang kapulisan nga rason sang pagbunggo sang bus sa concrete barrier kag nahulog sa pila sa Amtik-Antique. Nahibaloan nga 18 na ka individual ang napatay sa aksidente. Gina-check, inaasaan no kung okay siya, kung ang roadwork niya siya okay to travel. Ang pagbalik niya halin sa biyahe, gina-check naman siya. So after the arrival niya, direkta na siya sa maintenance. Suno sa bus company, isolated case ang natabo sa isa sa ilang mga units. Bango distrikto nga ginapatuman ang maintenance ng ilang mga bus. Isolated siya nga kaso. Kaya considering balahan doon sa adlaw na palito sa among mga units nagabiyahe sa mga lagyo nga area. But hindi siya ang kakatabo. Kahapon sang ginsuspende sang LTFRB6 nga makabiyahe ang nabilin nga 12 ka unit sa idalom sang prangkisa nga may ruta Iloilo to Caticlan via San Jose sa sulod sang 90 ka diyas. Apisar sinin, nagpasalig ang Vilacar Transit nga bastante ang ila units sa pag-cater sa mga pasahero. Sang ginsekyar sa news team ang sitwasyon sa Mohon Terminal kung saan nagabiyahe ang bus pa Antique. Taway man sir so far. Pero para sa akin hindi man, kay subong pag-abot ko di, nakali naman ang isa. Sa pagpasiguro sang roadworthiness sa mga public utility vehicles sa tion sang holiday season, ipatuman sa gihapon sang LTO ang Oplan Pasko. May diferensya sa lakyan, definitely they cannot proceed with their trip nila. Sigurado ginamon, kambiyan nyo guma nyo, kayoon nyo mga suga nyo and everything. May Drivers Education Center ba ng LTO nga komprehensibo nga nagatudlo sa mga drivers sa pagmaintenar sang ilang mga salakyan kagang insakto nga pag-drive. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Samtang mga kapuso sa Negros Occidental naman, isa pa ka-enkwentro nagluntad sa Himamaylan City kaina sang aga. Militar, nagapanindugan, nakatapos ang New People's Army na patay sa enkwentro sa Binalbagan kahapon. Nakatutok Aileen Pedreso. Sa post sa social media ng grupo nga Human Rights Advocate Negros, nagpahayag sila nga hindi bangod sa enkwentro ang pagkapatay ni Braulio Tubalado sa sitio Karanawan, Barangay Amuntay sa Binalbagan kahapon sang kaagahon. Apang nagpanindugan ang militar nga miyembro sang NPA ang napatay sa nagluntad nga enkwentro. Suno sa militar, may 4 pa kakaupdanan si Tubalado nga nakaenkwentro sa mga katapos ng 62nd Infantry Battalion. Member siya sa Central Negros 1. Yun siya nga itong mga former rebels ng mga intelligence assets man. Pag-confirman to sa iya nga family. Samtang ginkumpirman man sa militar nga isa pa ka separado nga enkwentro sa tunga sang rebelde nga grupo kag 94th Infantry Battalion ang nagluntad sa Barangay Buenavista, Himamaylan City kaina sang aga. Sunod sa militar, nakabato ng mga iniisang report angot sa presensya sang rebelde nga grupo sa lugar. Padayon pa ang paglagas ng militar sa grupo bangod sa nakita nga mga tinulo sang dugo sa lugar nga indikasyon nga may mga pilason sa enkwentro. Nasubok pa tayo ng ila pursuit operation, based on sa mga dugo na nakita dito sa encounter site. We can surmise na kasi may mga wounded sa katapos sa mga armado nga grupo. Upod Keruel Banggoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, padayon nga nagaluntad ang amihan kag easterly sa aton nga pungsod. Ang hangin amihan ang mabugnaw nga hangin halin sa Siberia o kun mainland China. Samtang ang easterlies ang mainit kag mapaang nga hangin nga halin sa Pacific Ocean. Apisar may 2 ka weather systems, posible man ang localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, manubo ang chances ang ulan sa Western Visayas, Lakip ang Panay Island kag Negros provinces. Apang manginhanda gihapon sa pwede mag-abot nga localized thunderstorms. Posible man ang ulan sa iban pang bahin sang pungsod. Pirena is definitely back. Gani happy ang netizens nga makita ang Pirena vibes ni Glyza de Castro showcasing her red hair. Pareho nga look sa karakter sinisad sa Encantadia. Sa November, gin-confirm sang aktres ang year role bilang Pirena sa Encantadia Chronicles Sangre nga malantaw na sa GMA sa 2024.
Thankful ang Bardaw kay Barbie Forteza kag David Licauco love team sa mga blessings nila na baton sa sininga Christmas. Lakip na ang pihak nga projects. Ganiyantis pa man maging super busy sa shoot para sa upcoming Kapuso Historical Drama Series nga Pulang Araw. Nagpasalamat na sila sa fans. Ginkakilig naman sa netizens ang promise ang duha nga may prepare na sila nga gift para sa isa kag isa. Samtang yari naman ang mga eksena nga dapat mamiss sa Black Rider. Ang gamong nga dala ni Hector sa kabuhi ni Pretty, mas magalala pa ang plano ni Zasha nga patyo ng bana. Matigayon nihan, kagiban pa nga maksyon ng mga eksena ang bantayan sa Black Rider sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, nakilala na ang bangkay sang lalaki nga nasapwan sa idalom sang Pilas sa barangay Igcundao, San Joaquin, Iloilo sang Miyerkules. Suno sa San Joaquin Police, ang biktima amo si alias Janjan, 22 anyos, taga San Jose Antique, nagatrabaho bilang money lender o nagapautang. Mismo ang iya pila ka mga himata ang nagpadulong sa punerarya kag positibo ini nga ginkilala. Disyembre 4 sang naglisensyang biktima nga mapadulong sa iya kilala, apang wala na nakabalik pa. Ginaimbestigaran pa sa otoridad ang aligasyon sa pamilya nga may cash ini kag mga alahas. Natala na nga ipaidalon sa autopsy ang bangkay sini. Hold up ang isa sa mga ginatutukan sang kapulisan. Pinoy-themed Christmas tree sa San Carlos City, Negros Occidental, agaw atensyon. Samtang sa La Carlota City, kag Banwa sa Inigaran, may mga unique man nga pamagi sa ila Christmas decoration. Nakatutok, Eileen Pedreso. Tis the season to be jolly, kag to be artistic. Gani ang selebrasyon sang Pasko mas naging creative kag unique. Kangay na lang sa ini nga mga Christmas tree kag decorations nga makita sa lobby sa City Hall kag plaza sa San Carlos City sa Negros Occidental. Himo sa indigenous materials nga Pinoy na Pinoy ang tema sa mga decorations. Kangay na lang sa ginit sang lubi, basket, kag iban pa nga recycled nga mga pagkabutang nga nag-blend sa kasanag sang Christmas lights. Himo sang local designers ang syudad ang nasambit nga mga dekorasyon nga tuyo nga magpabatsyag sang makaulugan nga selebrasyon sini nga Pasko. Kapay pa kaya no naton. Ang ganang mga challenges kay trial. Samtang sa La Carlota City, garden fields nga puno sang madinuagon kag masanag nga mga bulak ang tema sang Christmas decoration sa plaza sang syudad. Instagrammable kag manami nga spot sa diin mahimo magpa-picture ang magbarkada kag pamilya. Napuno man sa mga matahom nga Christmas trees kag decorations ang plaza kag dalanon sang Banwa sang Hinigaran. Hindi pareho sa naandan nga red, green kag yellow, pink kag blue Christmas ang tema sini nga tuig sang Banwa. Hindi lang sa mga residente nakahatag man sang ihom ang mga dekorasyon sa mga nagalabay nga mga motorista. Upod Garuel Banggoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas. Mga kapuso, paglabay sang mga dalagko nga truck, tricycle, e-trike, bike ug pedestrian sa mga flyover sa Iloilo City, ginadumilian. Ini ang gitutukan ni John Sala. Kontra sa mga motorista ang traffic. Kaangay na lang sa taxi drivers. Gani sa masami sa flyover na lang nagalabay ang taxi drivers kasanday Arnold kag Vicente. Pila lang sila sa mga pabor sa bagong ordinansa ginaaprubahan sa Iloilo City Council sa diin dumilian na ang mga bisikleta, electric scooter kag e-bike, tricycle, six-wheeled trucks, lakip na ang pedestrian nga makalabay sa mga flyover sa syudad sang Iloilo. Tigay nice na. Bala ka traffic. Kay balaan mo, kung dalag ko nga truck mahagida, isa di may karga, kung hindi kasaka, matras, pati ang motorbike, tapos tricycle, sisikaran mo lang ng pasaka kada
may tendency yung matras. Ang masami ginatugang nga huol kag peligro sa mga motorista ang mayor nga rason suno sa proponents ang ordinansa nga si Councilor Johnny Yang sa pagduso sini nga ordinansa. So number 1 gid na nakita tang safety sa aton nga motorist, kag aton safety sa aton mga nagbike, kag tricycle, kag aton number 2 ang traffic congestion matabo sa flyover. Ang Traffic Management Unit ang mag-implementar sa nasambit nga ordinansa. Nagadepende naman ang balor sang penalidad sa mga nagbayular sa diin. Nagasugod sa 500 pesos to 5,000 pesos ang multa. Depende sa klase sang salakyan. Upod kay Hans Disciato, John Sala. 1 Western Visayas. Pamilya nga nagbakasyon sa pila ka lugar sa Western Visayas kag mabisita kuntani sa Antique, lakip sa mga napatay sa aksidente. 21 anyos nga babae nga masurpresa lang sa iya nga iloy, ginbawian man sang kabuhi. Si Tess Ordales nakatutok. Mas nahihirapan siya kung i-hold pa namin siya talaga. So, I'll let her, let go. Ini na lang ang ulihi nga mensahe ni Venus anak nga si Arian Raived Behia, 21 anyos, ang ika-18 nga napatay matapos nahulog ang bus sa Hamtik Antique Martes ang hapon. Halin sa ospital sa Antique, ginsaylo sa Western Visayas Medical Center si Arian Martes ang gabi. Miyerkules ang gabi gindeklara na nga patay si Arian. Masakit batunon para kay Venus, magunin di sorpresa ang pagkauli ni Arian nagiyan na sugata kundi kamatayan na sini. Usually kasi pag umuwi siya ng Antique, surprise yan. Hindi niya siya nagsasabi na uwi ako ganito. Hindi. Maano ko lang nasa pinto na siya. So hindi ko alam talaga na nagbiyahe siya nung that day. 3 kabulan na nga nagatiniro sa uton si Ariano po ng iya boyfriend nga upod man sinisang na aksidente. Suno kay Venus padayon pa ginabulong sa parehong ospital ang nobyo. Ang handom kuno ni Arian makatukod na sa kagalingon nga pamilya ka mag-eskwela sa kolehiyo. Hindi kuno ni Venus malipatan ang ulihi nga mensahe sini. Sa tubang sang College of Arts and Sciences building sa Central Philippine University, isa ka memorial space ang ginpahamtang bilang pagdumdom sang part-time faculty members ng Social Science Department nga si Janine Marquez kag BA Psychology student nga si Ramon Enrique Salvani nga lakip sa mga napatay sa aksidente. Diri naghalad sang bulak kag nagsindi sang kadilang ilang mga abyan. May espasyo man kung sari nagsulat sang mensahe para sa duha. May ginhiwat man nga malipot nga programa bilang tribute sa duha ka mga biktima. Samtang wala naman napunggan sa OFW nga si Melody nga mangin emosyonal, bangod 5 ka mga himata sining ginbawian man sang kabuhi sa aksidente. Nagbakasyon ang mga himata sini sa pila ka lugar sa Western Visayas. Sinangadlaw halin ang mag-asawa nga si Fritzy kag Jo Maria Alcalay sa katuig nga bata upod si Federica Singh 11 anyos kagutod ni Fritzy nga si Jessie Havellana. Antis ang aksidente nakahapit pa sa Molo Church ang mga biktima ka nagkaon sang Batchoy sa syudad sa Iloilo antis magpadulong sa Antique agad bisitahon ang pamilya ni Jo Marie. Nagbakasyon na ang mga katiyaan ko sir. November 28. Nagbakasyon sila dira sa Gimaras kay may uto dira ang tatay ko sa Gimaras. Dugay ba sila nga wala na kita. Panawagan subong sang pamilya mapadali nga mapadala sa South Cotabato ang bangkay sa mga biktima. Mapanawagan ba dira sa Iloilo na nga lang nadali ma-process nila ako pwede nang may ara talaga ipabunig pa lang ng madali nga pulis sila dira sa raw. Sa bad company sir tani nga ma-process. Posible suno kay Melody nga ibilin sa Antique ang bangkay ni Jo Marie. Upod kay Marvin Lauderes, Tess Ordales. 1 Western Visayas. Mga kapuso, 18 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kalsubong man sa aton mga kapuso abroad, madamo ginisalamat sa pagtutok. Ako si Eden Priatos. Kapuso, mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Ikaw ang blessing ko ngayong Pasko.